Putsero. Ito ang mga kapatid ko ay nag-chat sa akin na dito daw sila manananghalian. Kaya naman eto't maaga na ako nagpe-prepare ng aming uulamin para sa lunch. Ang una ko ang ginawa ay pinati ko sa dalawa itong tuna para naman hindi sobrang mahaba kapag pinirito natin. Pagkatapos kong maputol ay akin muna itong inasinan sa magkabilang side at nagpainit na ako ng kawali saka ko nilagyan nitong mantika. Ang sunod nga natin gagawin ay iprito natin itong mga tuna at hintayin natin mag golden brown. At nang mailagay ko na nga lahat itong mga isda, ay isusunod ko naman itong mga sangkap. Una nga itong medium size ng carrots, i-slice lang natin ito nang sakto lang yung laki. Ito ang lulutuin natin ngayon ay medyo marami talagang sangkap. Ay sinunod ko naman itong sibuyas at saka itong bawang. Para nga habang tayo nagpiprito nitong isda, ay tapos na natin lahat na hiwa ang lahat ng sangkap at nandiretso na tayo sa pagluluto ng sauce. Saktong-sakto nga at itong isda naman ay golden brown na kaya naman binaliktad ko na siya at nang ito ay hindi masobrahan ng pagka-toast. At nang okay na nga itong isda ay hinango ko na ito isa-isa at nang maisunod ko na ang pagigisa noong mga gulay. At ang sunod nga natin ipiprito ay itong patatas, carrots at itong saging. Sasabay-sabay ko na silang pinirito kasi parehas lang iyan. Hintayin lang natin mag golden brown para naman maganda siyang tingnan sa ating sauce mamaya. Tapos na ang 5 minuto, eto't luto na itong ating mga gulay. Kaya hahanguin ko na siya at isusunod na natin igisa itong sibuyas at saka bawang. At nang okay na nga itong sibuyas at bawang, ay isusunod naman natin itong hotdog. Pwede rin kayong gumamit dito ng chorizo, kaya lamang ginamit ko ay hotdog kasi nga hindi gusto yun ng mga bata. Pagkatapos nga ilagay na natin itong isang sachet ng tomato sauce at itong pineapple juice. So kalahati lang yung inilagay ko kasi nga baka masobrahan naman ng asin. At isunod ko na nga rin ilagay itong pork and beans. At pagkatapos ay hinalo-halo ko lang ito ng mahina para naman hindi madurog ang ating mga inilagay. Naglagay na rin ako dito ng pamintang durog, patis, konti para naman pampalasa. Tsaka nilagyan ko na rin siya ng asukal. At dahil ko lang pa nga sa alat ay nagdagdag na ako dito ng asin. At kapag okay na itong ating sauce, pwede na natin ilagay ang lahat ng mga pinirito natin kanina. Katulad nitong gulay, haluin lang natin ito at isunod na rin natin itong piniritong isda. At ang isunod ko namang ilagay ay itong bagu beans. At isunod ko na rin ilagay itong red bell pepper. Pwede rin kayong gumamit ng green, kaya lang wala akong nabili kaya red na lang ang aking nailagay. Halu-haluin lang natin ito ng mahina para hindi madurog ang ating isda at pakuluin. At nang kumulo na nga ito ay nilagay ko na rin itong pechay at saka itong repolyo. Pagkatapos ay haluin lang natin ng dahan-dahan at saka natin ito takipan para naman maluto itong mga idinagdag nating gulay. Makalipas nga ang 2 minuto, eto't luto na ang gulay ng ating tuna putsero. Kung kayo nga mga kakampi ay nag-iisip ng recipe para sa ibang luto ng isda, eto't itry nyo na rin itong tuna putsero. For sure na magugustuhan nyo at madali lang siyang lutuin. At sa mga lahat nga po pala ng Team April supporters, maraming salamat po sa inyong pag-share ng ating video. Salamat sa panonood mga kakampi at sa patuloy na pag-support. See you next vlog mga kakampi!